Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you're watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga Kalodiwaps, no, pag-uusapan naman natin dito kung paano mag-apply sa agency na Jerdin. Okay? If in case na gusto nyong makita yung actual na pag-apply ko sa Jerdin and also sa ibang agency, panoorin niyo po itong video na to. Okay? Okay, disclaimer lang po ha. Ito i-share ko sa inyo is medyo sensitive to. So, ini-explain ko lang po ito based doon sa experience ko nung nag-apply ako sa Jordan. Hindi ko intensyon na siraan yung agency, okay? Pero about naman kasi sa Jordan, medyo hindi talaga maganda yung experience ko nung nag-apply ako diyan, okay? So, there are many complicated things kasi nung nakapagkumpara ko yung mga ibang agency din sa Jordan, okay? Ito yung totoong experience ko pagdating sa Jordan. Very accommodating sila, okay? Kahit sabihin mo na incomplete requirements ka, they entertain pa naman ikaw tsaka pag-fill upin ka ng biodata for their reference, okay? But kung hindi ka kasi qualified or incomplete requirements ka or may problem yung requirements mo, signing the biodata is totally useless, okay? Kasi mag-fill up ka lang, magsasayang ka lang ng time and ibibigay mo information mo which is hindi naman ikaw malalight up, okay? Oo, they are reference pero ang gagawin nila doon. Okay, ito yung pinaka-ayaw ko kasi sa Jordan, okay? Ulitin ko hindi ko sila sinisiraan. Kumbaga, based lang to sa experience ko kasi nga medyo hindi maganda yung ano nila yung kumbaga reasoning kung bakit hindi ka ma-proceed for light up or for tawag nito? Employer's interview kasi nga nung una may problem daw yung birth certificate ko versus doon sa pinrovide ko na PSA na birth certificate kasi nga may problem which is yung middle name ng parents ko kasi sa birth certificate ko na PSA middle initial lang sa parents ko which is sa mother side. Pagdating naman sa marriage certificate, complete yung middle name ng mother ko kasi nga yun kasal na kasi ako, so isa rin ang marriage certificate sa requirements. So sa marriage certificate buo yung middle name ng parents ko or sa mother ko, pero sa PSA hindi siya, or middle initial lang. So ang ginawa nila, pag-file ako ng affidavit o ano ba yun tawag, correction, kapag once na final ko pa yun, ma-process yun, mabagal tsaka magastos, okay? Nung nag-apply naman ako sa ibang agency, which is, nakapagtrabaho naman ako dito sa Taiwan. Ang sabi sa akin ng validating officer ba yun or staff, nung nagba-validate ng mga requirements ko, hindi daw yun or magkaka-problem daw sa TECO kapag once na pinroceed ako. Kasi yun lang naman ang problem ko Magkaka-problem sa TECO kasi nga dahil middle initial lang. Come on guys, nandito na ako sa Taiwan nakapagtrabaho, which is yun lang ang problem ko. Okay? Pati nga yung nakasama ko sa sa TECO, or which is kakilala ko na or naging friend ko na nandito na sa Taiwan din, nagtatrabaho sa ibang company. Middle name niya sa PSA o birth certificate niya is middle initial lang. Hindi buo. For example, P lang, hindi siya buo. Sa kanya mismo yun hindi sa parents. Nakapagtrabaho siya dito, wala naging problem sa TECO. Okay, o sa mga documents. Pero sinasabi lang doon ng staff doon ng Jerdin, hindi daw pwede. Ano to? Ba't nasa Taiwan kami kung hindi pwede? Okay, ang sa akin lang kasi, alam ko naman na meron kayong mga sinusunod or meron kayong mga standard. Pero how come na nakapagtrabaho kami dito, na same problem na sinasabi nyo nung nag-apply kami, kung hindi pwede? Okay? Anong sense nun? Ano yun? Ibig sabihin sa inyo lang yung ganong process, which is pwede naman pala talaga. Huwag nyo kasing anuhin yung mga aplikante, which is dahil gusto nyo lang sundin yung standards nyo. Sometimes, doing the substandard, nag-give kayo ng way para makapagbukas ng pinto para sa mga gustong magtrabaho dito sa Taiwan. Wala namang problema na sundin yung standards, okay?
Pero kung yun ang magiging balakid sa amin ng mga aplikante para hindi makapagtrabaho dito sa Taiwan, babaan nyo naman yung standard nyo, which is pwede naman pala. Okay? Hindi kasi sa totoo lang ang agency kapag once na nagpaalis, kapag once na successful yung pagpapaalis sa isang aplikante, magkakapera kayo, which is yun ang totoo, di ba? Pero bakit hindi niyo magawa ng paraan yun, unlike sa ibang agency? Okay, na hindi naman pala nagkakaroon ng problem when it comes sa mga requirements pagdating sa tech. Yun lang naman yung sa akin pinopoint ko, di ba? Ano pang silbi ng pagkakaroon nyo ng gano'n na kailangan complete yung ganito, kailangan pa i-correction, ang trabaho nun, which is pwede naman pala. Hindi ko kasi mag-grasp or hindi ko makuha kasi para sa aming mga aplikante before na sorry hindi kailangan ko siyang para naman sa mga mag-apply sa Jordin. Okay, hindi naman kasi talaga totally na kung kayo okay yung birth certificate nyo, okay yung mga documents nyo, okay yung mga letra ng mga pangalan nyo sa birth certificate, wala kayong magiging problema, then mag-apply ka sa Jordin. Kasi legit naman talaga kasi sa Jordin. Highly recommended na mag-apply ka dyan kung wala kayong magiging problem sa requirements. Pero kung may mga problem kayo, I suggest wag na lang. Okay, kasi mare-reject rin talaga ako kayo doon sa Jordin. Kasi sa akin na-upset talaga ako na grabe naman si Jordin, napakahigpit, napaka-standards. Pagdating naman dito, pare-paras lang naman tayo ng sweldo. Okay, may basic salary pa rin, walang lamangan dyan. Okay, dito kasi sa Taiwan is napakababa ang labor cases ng mga ganyan, mga hindi nagpapasweldo, napakababa yung percentage nila, kaya maganda talaga magtrabaho dito sa Taiwan. Okay? So yun, balik tayo dun sa issue sa Jordin. Naiintindihan ko naman on your side nyo kasi naging naman ako naging HR and account coordinator naman ako ng isang local manpower agency dyan sa Pilipinas. So naiintindihan ko kayo. Pero hindi nyo ba siya kinonsern dun sa higher management nyo na pwede naman pala, bakit hindi natin yung gawin? Di ba? Para makapagbukas kayo ng opportunity sa mga gusto magtrabaho dito sa Taiwan. Okay, yun lang naman yung pinopoint ko talaga. Hindi naman totally talaga nasisiraan ko, hindi naman. Basta sa akin lang, kapag once na wala kayong problema sa requirements, then go. Jordin is for you. Pero kapag once na may problem kayo, well, Jordin is certainly not for you. Guys, kaya sa akin, mag-apply na lang kayo sa ibang agency. Highly recommended naman is city employment. Kung magkaka-problem kayo sa city employment, which is hindi ko naman talaga totally na nagkaroon ng problem sa requirements or documents sa city employment, kaya ko siya nire-recommend sa inyo, which is yun naman din kasi ang agency na nagpaalis sa akin. And also, mga idol, may nakalimutan pala akong sabihin, no? Kapag once na mag-apply pala kayo kay Jordin, kinukuha na po nila yung original requirements nyo kapag once na wala pong problema yung mga documents nyo. Kaya I suggest, bago kayo mag-apply dito sa Jordin, make sure na nakapag-apply na kayo sa mga ibang agency kasi kapag once na kinuha na po na Jordin yung original requirements nyo or original documents, ibig sabihin po, for line up na po kayo for employer's interview. And also, kapag once na kinuha na nila, hindi na kayo makakapag-apply sa ibang agency kasi kapag once na nag-apply kayo, hihingin po or ipapakita nyo po kasi sa mga agency yung original documents nyo. Hindi nyo na po yun magagawa kasi kinuha na po ni Jordin. And kapag once na gusto nyo pong withdrawin yung application nyo, every Friday po, nyo lang pwedeng kunin yung requirements nyo. At kapag once na withdraw nyo na po yun, ibig sabihin, kinancel nyo na po yung application kay Jordin, hindi na po kayo malaline up. And baka kapag gusto nag-apply kayo ulit, possible na hindi na kayo tanggapin. Kaya make sure or I highly suggest na bago kayo mag-apply kay Jordin, unahin nyo muna yung ibang agency. Kasi paano kung hindi ka pa natatawagan ni Jordin for employer's interview 2 months na, 'di ba? So sayang yung 2 months na yun kung in-apply mo pa sa ibang agency, baka natanggap ka na or baka nga nagme-medical ka na. So sayang, kaya I suggest apply muna sa iba bago sa Jordin. So yun, hopefully na nagkaroon kayo ng idea about this video. Comment na lang kung meron kayong concern. Try nating sagutin hanggat sa lawak ng kaalaman natin kung masasagot natin. Pero uulitin ko ulit, I have no intention na siraan si Jordin. Okay, yun lang kasi yung process nila. Kaya kailangan ko lang i-elaborate sa inyo. Baka kasi pagdating nyo doon, magulat kayo. Ay, ganito pala, ganyan, sayang. Okay? Kung yung time na in-apply nyo sa Jordin na may problem kayo sa document, mas maganda na in-apply nyo lang sa ibang agency, baka
magkaroon pa kayo ng chance na ma-line up or makapag-sign ng biodata. So, yun lang. Ay, pa na, may nakalimutan ako. Si Jordan pala, once na qualified ka, makakapag-sign ka ng biodata o makakapag-fill up ka ng biodata, required na doon ka magpa-picture ng 2x2 ata yun, 1x1, tsaka full body. So, doon na sila nagpi-picture, babayaran mo na lang. Yun din pa yung process kay Jordan. So, hindi ko na masasabi kung ano yung iba pang process beyond that since hindi nga ako tumuloy dahil may problem yung documents ko para sa kanila. Okay? Para sa kanila, hindi sa ibang agency. So, yun. Yun lang yung naging problem ko kaya hindi na ako nakapag-proceed sa next step or next process. So, yun. Hopefully na nakatulong itong video na to and don't forget to hit the subscribe, like, and share and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.